So hello ulit guys, welcome ulit sa Art of KDP. Meron na naman tayong bagong topic na pag-aaralan which is life drawing. So itong life drawing is isa sa mga pinaka most interesting topic pagdating dito sa ating class. So ano ba tong life drawing na to? So ito yung sample ng isang life drawing session na kinandak ko sa loob ng classroom. So kung nasa gitna yung kanilang model, then nakapaikot yung mga artist para i-drawing yung pose ng model na yon. So this session is called life drawing. It's a way of drawing a living person. This method is also similar to still life drawing. The only difference between these two is that life drawing draws a person and still life drawing draws non-living materials placed in a proper artistic composition. So dito medyo magkaka-interest na rin kayo dito sa topic na to kasi since nung nakaraang taon na pag-experience na kayo paano gawin ang still life drawing. So nagda-drawing kayo ng mga fruits or objects or etc. Pero this time life drawing tayo, meaning so magda-drawing tayo ng mga living person. So actually hindi lang naman tao ang pwedeng gawin sa life drawing. So pwedeng either humans or animals. Life drawing pa rin ang tawag doon. Life drawing is important in learning human anatomy and drawing poses. Every time person moves, other part of the body reacts based on its body movement. Artists will transfer that they have seen on the body movement through life drawing. Artists will give a sense of what usually goes into a movement. So, mahalaga rin tong life drawing session na to kasi dito pa lang medyo na-enhance na rin ang inyong pag-drawing ng human anatomy and pag-drawing ng mga drawing poses. So, ang maganda lang dito sa life drawing class natin napagdaanan natin yung mga importanteng topics kagaya ng human anatomy and pagdodrawing ng foreshortening and dynamic and gesture drawings. So, dun pa lang, meron at least kahit pa paano, meron na kayong pabaon para sa paggawa ng life drawing na to. Kasi, once na nag-pose yung ating model, so once na may ginawa siyang certain pose, makikita natin kung paano nagre-react yung other instances ng katawan niya. So, paano lumiliit, gano lumalayo or gano tumotoward sa camera yung mga movement niya. So, halimbawa, nag-unat ang pose na ginawa ng character mo is nag-uunat kasi bagong gising. Makikita mo kung anong nagiging reaction ng torso niya, ng legs niya, ng arms niya, and paano nagtitweak yung mukha niya once na ginawa niya yung pag-uunat na yun. So, yung si artist, tinatransfer niya yung mga information na yun and yung mga line of action na binubuo na na-form ng katawan ng model na yun, itatransfer niya yun sa kanyang drawing materials. So, that's what you call life drawing. So, in doing life drawing, it enhances your accuracy and speed. Accuracy because every time you became more aware of how certain parts of the body work in every human movement. It enhances your drawing anatomy and construction drawing. So, yung accuracy is enhance niya yung kung gaano nyo na-drawing ng kuhang-kuha yung mismong nasa model. So, meaning, kung ano man ang proportion ng character or ng model na nasa harap nyo, nakukuha nyo siya ng kopyang-kopya. Kasi, ang model naman natin, iba-iba rin ang proportion. So, minsan may model din tayo or may kinokopyahan tayo na mataba. Minsan may dinodrawing tayong payat. Minsan may dinodrawing tayong bata. Minsan may dinodrawing tayong old age. Minsan may dinodrawing tayong naka-muscular proportion. So, iba-iba ang proportions nun So, sa accuracy, once na drawing nyo yung live draw, yung ano nyo, yung model nyo, nakukuha nyo, pati yung kanyang body build. So, sa live drawing kasi hindi pwedeng once na na-drawing nyo yung pose, na-hit nyo yung tamang pose, pero ang mga body type nyo puro lang, yung pinaka general proportion, yung pinaka
yung pinaka-basic na proportion. So, dito magbe-break na yung rule. So, kung medyo mataba, dapat medyo mataba-taba yung drawing. Pag medyo payat, so dapat medyo skinny. Or kung medyo buff siya, dapat medyo mamasel-masel siya. Based so kung ano talaga yung pinaka-proportion ng inyong character. So, yung speed boosts your confidence in performing drawing because every time there's an improvement in your accuracy, your speed improves. So, every time na inuulit-ulit nyo kasi itong live drawing session, na-enhance yung accuracy nyo, then tumataas na yung confidence nyo or medyo nagagamay nyo na kung paano ba siya ginagawa. So, yung speed kusang dumarating yan. So, every time kasi nagkakaroon ng live drawing sa class namin, talagang nagsa-start kami sa 15-minute drawing. So, madalas, mga students, after 15 minutes, makaramihan sa kanila ay nagre-reklamo na, "Sir, masyado mabilis ang 15 minutes. Sir, hindi pa namin natatapos yung drawing namin. Sir, hindi namin nabuo." Or ganon, etc. etc. Pero once na inulit-ulit namin siya, minsan sa first 3 drawings, ganon ang reaction nila. Pero pagdating sa 4th, 5th, and so forth, minsan na tatapos na nila on time. Minsan may mga ibang students pa na natatapos na parang nababagalan na sila sa 15 minutes. So, sasabihin nila, "Sir, masyado na mahaba ang 15 minutes." So, dun yung umaano yung sa live drawing. So, yung pinaka-start namin is 15 minutes. Then, once na nakasanay kayo, bababa siya into 10 minutes, into 8 minutes, into 5 minutes, etc. etc. So, here are the methods and things to consider in performing live drawings. So, ito yung proper pencil handling kapag gumagawa tayo ng live drawing. To achieve an on-proportion drawing in a live drawing session, you must have a basic background or know-how in basic human anatomy to draw your models accurately. So, ito yung reason natin kung bakit ko pinasok yung anatomy drawing class natin sa mga first few modules natin para dito. So, even though na natakil nyo na siya or even though na meron kayong basic background na sa human anatomy, but still, kailangan pa natin siya pagdaanan kasi once na nagawa na natin itong mga bagay na to, at least may foundation na kayo sa pagdodrawing ng yung kung ano man. So, you may use your pencils or other drawing materials as your medium to measure the proportions of the model. So, ito yung pencil handling na to, ito yung pinaka ruler natin. Ito yung pinaka life hack natin. Kung paano ba nagagawa yung maging on proportion yung life drawing natin. So, akala ninyo na once na may model lang, basta i-drawing nyo lang, then okay na yun. So, hindi nyo alam, may technique pala paano nagagawa, nagiging on proportion yung drawing ninyo based sa kung sino man yung model na nasa harap ninyo. So, ito ang proper pencil handling. So, ito ang paano siya ginagawa. You may use the model's head as your unit of measurement to make it on proportion by comparing the size of the head to the other certain parts of the body. For example, the length of the upper arm is 2.5 heads. For shortened upper leg is 1 head, etc. So, meaning nito, so kaya natin siya sinusukat, yung pinakagagamitin kasi nating panukat sa mga ibang portion ng katawan natin is yung head ng mismong model natin. So once na nalaman na natin kung gaano kahaba yung head ng model natin, doon mo siya i-compare sa kung ano yung nakikita mong lapad or haba ng katawan niya. So for example, yung legs ng model papunta sa iyo. So pag sinukat mo siya kung ilang head 'yon, yung isang haba ng hita ng ng model nyo is katumbas ng dalawang legs niya. Katumbas ng dalawang ulo. Then yung balikat niya, ang katumbas naman ng balikat niya is parang isa't kalahating ulo niya. Then yung braso niya na naka-foreshortened na patago palayo sa camera parang kalahating ulo lang. Then yung palapit sa camera parang 3 ulo, etc. etc. So, kung medyo nalilito kayo,
papakita ko siya on next slide. So, ganito sinusukat yan. So, yung pinaka-tip ng pencil, siya yung pinaka upper portion of the head. Then, yung pinaka lower portion ng daliri mo is the lower portion of the head. So basahin muna natin. Before drawing the portion of the model, draw first its head. After drawing its head, start measuring the proportion through the head. So, first step is i-drawing nyo muna yung pinaka-head. So, once na nakita nyo sa model, i-drawing nyo muna yung head. So, i-drawing nyo muna yung shape. Kahit yung shape lang, okay na. So, halimbawa, nakaganyan yung angle ng head ng ng model. Ngayon, ito naman, sorry. So, itong upper portion of the head, so, dito siya pumabali. So, itong portion na to, itong pinaka-chin niya yan eh. So, yan yung magiging measurement natin. So, ngayon, itong daliri na to, pwede siyang umurong pababa. So, halimbawa, mas mahaba yung muka. So, ito kasi yung pinaka-head natin. Kaya, hanggang dyan siya. Pero kung mas malapad ang muka, kunwari mas mahaba ng konti, hanggang dito siguro. So, mangyayari, yung pencil natin, hanggang dito siya. Then, yung mismong thumb natin nandito yung thumb. Hanggang dito siya. So, yung daliri nyo, yung mismong thumb nyo, umuurong yan pababa. Depende sa gaano kahaba yung chin niya. So, once na mas maikli yung chin, mas umaangat itong thumb. Mas humahaba or mas malapad ang ulo, mas lalong bumababa yung thumb. So, kasi ito is subjective kasi ito kung gaano ka lapit o kalayo yung model nyo. So, kung medyo malapit yung model nyo, syempre, ang mangyayari, mas lalong lalapad yung head. So, kaya mangyayari, kung ito yung eraser nyo, mas mababa pa siya dito. Pero kapag mas maliit yung model nyo or mas malayo, talagang pwede siyang lumagpas dyan. Okay? So, next. To establish the size of the head to be used as the unit of measurement, hold the pencil in a clenched hand with the thumb upwards and the arm stretched out completely. Close your one eyes and adjust the tip of the pencil to the head of the model's head. And slide your thumb down the pencil until it lines up the model's jawline. Actually, hindi jawline Dapat model's chin line. Ang jaw is medyo mataas pa yun kasi pa ngayon. So, dapat jawline. So, dapat nasa pinakababa. So, ang ibig sabihin nito, i-illustrate natin siya. So, dapat yung kamay nyo, naka-stretch out siya. Tapos, ito yung kamay nyo. Tapos, ito yung pencil. Tapos, hawak-hawak nyo siya. Ayan. So, ganyan nyo siya dapat dinodrawing. So, ito yung... sorry. So, dapat nakabatak yung daliri nyo. So, ngayon, sorry. So, itong upper portion, yung tip ng pencil nyo ay yung pinaka-tuktok ng ulo niya. Then, yung dulo ng daliri nyo dito sa thumb, yun yung pinaka-baba ng character nyo. So, nag-i-slide down siya kung gaano kung hanggang sa ma-hit nyo yung jawline ng mismong model nyo. The next, so parang ganito siya So, halimbawa, so syempre, ito kasi sa illustration na to inurong ko lang sa kaliwa yung mismong hand niya. Pero syempre, dapat pag ina-align nyo yun, so dapat nandito yung kamay nyo. So, ito yung thumb nyo. Kasi ganyan nyo siya kinokopya So, halimbawa siya yung model. Ayan. Yan yung pencil nyo. Ayan. This would be the guide to measure the other
the other parts of model's body. So dito, ito na yung iniibig ko sabihin sa paano sinusukat yung other parts ng body niya. So ito, example. The measurement of from model's head up to crotch is 3 heads. So dito, sa pose niya na to, yung mula ulo hanggang sa crotch area niya is 3 heads. So, yung lapad kasi ng ulo niya, mula ulo hanggang crotch, tatlong ulo ang haba nun. So, at least meron na kayong guide kung gaano ano lang yung limitation nyo. Kasi once na wala kayong ganito, ang mangyayari, pwedeng humaba itong parts na to. May chance na yung drawing nyo na to is lumagpas hanggang dito. So, magiging off proportion siya. So, at least dito, once na nalaman nyo na hanggang 3 heads lang, madalas, ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng line dito na, oops, hindi na ako pwede lumagpas, na ang drawing ko dapat dapat hanggang dito lang. So, pagdating dito, crotch na yan. So, at least meron kang limitation. So, yun yung mangyayari. Yun na yung magiging parang guide nyo para hindi siya ma-misproportion. From there, you already know that you must not exceed 3 heads if you will draw his head up to its crotch. Then apply this method to the other parts of its body. So parang ganito. So kung mapapansin nyo, itong upper leg na to, so ito hindi nyo, ano lang to parang visual representation lang to ng head niya na ganito kasi kalapad kahaba yung head niya once na drawing natin. So ang isang upper leg, ang isang upper leg niya na naka-foreshortened, isang head lang ang katumbas niyan. So, once na drawing nyo na yan, na ibig sabihin na hindi ka pwede lumagpas sa isang head para ma-drawing yung isang foreshortened leg niya. Then, ito namang leg naman yan na naka-foreshortened palayo, 2.5 heads. So, gagawa kayo ng line na dapat hanggang 2.5 heads lang. Na dapat ma-drawing nyo siya ng ganyan. Or pag sumobra naman ng ikli, off proportion. Or kapag sumobrang haba naman, off proportion. Etc. etc. Halimbawa, ito namang arm niya dito, baka one head lang to. So, dapat after one head, hindi ka na lumagpas. So, yan yung guide nyo ngayon na so, from there, mabubuo nyo na yung foreshortened pose ng character nyo. So, depende yan kung naka-foreshortened yung pose niya or hindi naman siya foreshortened. Pero dito sa ano kasi natin, sa example natin, medyo naka-foreshortened siya. So, next thing na kailangan niyo i-consider is the angle. The other thing you must consider also is the angle. Getting the proper measurement would make your drawing on proportion. Getting the proper angle would help you drawing to become more on character or to achieve the proper pose. So, ganito naman ginagawa yung angle. So, yung angle naman siya naman yung magtuturo sa inyo na paano dapat yung bale ng mga katawan niya. So, halimbawa, kagaya nito ng shoulder na to, once na hindi nyo ginamitan ng angle to at tama lang yung proportion niya, may chance na baka straight lang yung line na to. Naka-straight line yan, tapos naka-foreshortened lang siya na ganyan. So, mangyayari, hindi pa rin niya masyado kamuka. Or, itong arm na to, instead na naka-angle siya na ganyan, baka ma-drawing nyo siya papaba. So, nakuha nyo pa rin naman yung drawing, pero hindi siya kamukhang kamuka. So, ngayon, paano ba siya ginagawa? Because after identifying the measurements, you have to establish the angle. So, kanina, in-establish lang natin na gaano kalapad or gaano kahaba yung mga measurement ng mga parts ng katawan niya. So, kagaya dito kanina, alam natin na 3 heads lang yan. So, once na alam na natin, what's next? So, kailangan natin malaman yung angle. So, ito, ang legs niya dapat ganito pala ang angle niyan. Ang shoulder niya pala, ganyan pala ang body niyan. So, yun yung kailangan natin ma-establish. Ang question is, paano ba ginagawa yun? Paano ba malalaman yung angle nun? So, ito yun. So, to identify its angle,
tilt your pencil to align with the features of your model. Pl- then place your tilted pencil on your drawing pad. Then draw a straight line based on the angle formed on your tilted pencil. So, ibig sabihin, yung pencil nyo, hawakan nyo ng paganto, kagaya nung nasa picture. So, i-tilt nyo yung pencil nyo na dapat yung pencil nyo is aligned. So, pag tinilt nyo yung pencil nyo, hahanapin nyo kung paano yung angle niya. So, dito, yung shoulder niya ganito ang pagkakatabingi niya. Ngayon, yung pencil mo na yan, yung angle na yan, ililipat mo ngayon sa drawing pad mo. So, i-drawing mo siya ng nakatabingi. So, it's better to overextend your lines in establishing angles because the measurement of body was already established. So, ibig ko sabihin dito, so once na drawing nyo yung angle, so halimbawa, na-establish nyo na yung angle ng shoulder na ganito. So, drawingan nyo lang na mahaba, ganunin nyo lang. So, halimbawa nyo sa legs, drawing nyo lang pag ganon, tabingi. So, kasi, kahit lumagpas siya, pwede nyo naka-indicate naman yung mismong measurement na hanggang dito lang gamit yung mga heads. So, after nun, once na na-establish nyo na yun, at least alam nyo na ganito lang yung angle niya. Tapos yung angle neto pag ganito. So, next. Isang bagay pa na kailangan nyo pang i-consider after knowing the angle and the measurement is the alignment of the parts of the body. Ibig sabihin nito, dapat tignan nyo muna kung saan naka-align yung parts ng katawan niya sa kabilang parts ng katawan niya. So, ibig sabihin kagaya nito. Base sa nakasulat dito, you may double check the proportions and angles of your drawings is by checking the alignment of one body part to another. So, kagaya nitong kamay na to, yung kamay na to is aligned sa chest niya. Dapat blend. Aligned sa chest niya. Ngayon, itong siko niya, aligned siya sa upper abdomen. Itong mismong tuhod niya, aligned siya sa crotch area. Itong knee na to, tuhod niya aligned sa lower area. So, dun pa lang malalaman mo na eh. So, halimbawa, itong kamay niya to, ang pinaka dulo ng kamay niya, dapat hanggang sa nipple area niya lang. So, yun yung pinaka-assessment. Kasi, may chances kasi na ganito eh. Na-drawing nyo na yung angle, na-drawing nyo na yung measurement. Minsan yung kamay nyo, yung hand na to, na-place nyo siya sa lower abdomen. So, hindi siya aligned. So, mali pa rin. Ibig sabihin, mali yung pagkakadrawing nyo ng arm. Ibig sabihin nun, nakababa. So, sa illustration natin, nakaangat. So, ibig sabihin pala, ang kamay pala niya, dapat ka-align ng chest. Pag mas bumaba siya sa chest, ibig sabihin, mababa yung pagkaka-place ng hand niya. So, yung mga ganon. Ganyan yung mga isang mga technique para makita nyo kung properly aligned ba yung mga drawing nyo. Kasi once na properly aligned siya, ang tendency nun on proportion yung drawing nyo. So, next. So, ito na yan. In example ko na yan kanina. So, once na na-establish nyo na yun, na-establish nyo na yung measurement, alam nyo na yung angle, dinouble check nyo na yung yung mga alignment ng one part to the other part, pwede ka na mag-proceed sa final sketch. So, ito, initial sketch lang to. So, once na okay ka naman sa build niya, so, okay naman siya yung proportion niya, okay naman. So, doon ka na magpo-proceed sa final sketch. So, dito mo na ilalagay yung mga shadings, other details, etc. na magpapaganda sa drawing nyo. Or, yung final sketch, kagaya rin ng sinasabi natin, siya rin yung taga-correct ng proportion ng initial sketch. Minsan kasi si initial sketch, kahit sobra na yung effort mo para ma-achieve yung pinaka-perfect proportion nun, minsan hindi
may lumalabas pa rin siyang mali eh. Minsan doon nyo pa rin nakikita pagdating kay final sketch. So, after nung final sketch, so ito yung final sketch natin. So, ito yung other variation pa, isa pang example ng life drawing pose. So, ito yung sinasabi natin na alignment of one part to the other. Example yung dulo ng paa niya, dapat hanggang sa knee area niya. So, yan yun. So, yung pinaka talampa, ano ba tawag dito? Yung part na to, dapat naka-align siya sa mismong dulo ng pants niya. Itong nipple ng character nyo, aligned siya sa pinaka-elbow. Then, ang kamay niya, naka-align sa mismong tuhod niya. So, once na iba-iba nyo kasi yung placement niyan, kahit tama ang measurement, kahit tama ang angle, mamamali pa rin yung drawing nyo. So, doing this practice enhances your confidence in creating drawing poses and develop speed in producing character drawings because in crafting your art, you must balance the quality and speed. So, totoo yun. So, sa art, hindi pwedeng quality lang, hindi pwedeng quantity lang. So, dapat balance yan. So, quantity for the profit, para mas lalo kang kumita, makapag-produce ng more art. Quality is para syempre to make yourself more marketable. So, yun lang po. I hope na natutunan kayong marami sa ating live drawing. And thank you for watching.